May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Umoa Didi, uban sa mga kaupungan sa makaparihan sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini inyong amigong higala, Father Mark Julius Casaba Samonte. Paghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikakawag usa nga Domingo sa ordinaryong panahon. Ang ebanghelyo natong pagabasahon ug pamalandungan karon atong pagagutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, naghatag kamo ngadto sa Dios ay kanapulog bahin bisan gani sa mga lamas, sama sa hirbaboyna, sa anis ug sa kaningag, panwala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod, ingon pananglit sa hustisya ug kaluoy ug sa pagkamatinud-anon. Ang ayon ta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan, mga giya nga buta, salaon ninyo ang lagong nga anaa sa inyong ilimnon, apan lamyon ninyo ang kamilyo. Pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, gilinisan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso o plato, apan ang sulod na puno sa inyong mga sinakmit, pinaagi sa panglupig, kahakog. Mga Pariseo nga buta, limpyuhi una ninyo ang sulod sa kupa, ug maglimpi usab ang gawas niini. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mga igsoon ko na ni Kristo, mayong adlaw kaya itong tanan. Adlaw karon nga Martes, sulod sa 21st Sunday in Ordinary Time. Nindot kayo ang ebanghelyo na to karon, no? Kita agi pinumduman nga kanang dili na enough ang ato ang mga external practices, external manifestation of our faith and trust in God, kundi it should be holistic, it should be integral, nga dili lang enough nga urag ang fasad lang ato ang gilimpyuhan, gi-present lang nato nga limpyo ta sa gawas, pero sa kahilagman deep inside in our heart and mind, we are living in impure thoughts, impurity of heart, o kanang natay mga ulterior motives ngadto sa uban ug sa ato ang mga nindot na binuhatan. So dili na enough nga makita ang ato ang mga buhat nga nindot. Ang tinuod yun ay nga mas nindot ang nindot na motivation and intention. So in every good deeds, in every good act, we should always go back to the intention. Mao gid ni ang mas importante sa tanan, no? Kay pwede magud nato ma-project, pwede magud nato ma-portray ang atong mga buhat nga nindot, but the question is, para asa, para kang kinsa o para unsa ang maong mga buhat na atong gipakita. Mao na nga nowadays we can have a superficial presentation, pero dili day ka tinuod nga nagpresent ani nga genuine and authentic. For example, ang usa ka tawo pwede niya i-project ang iyang kaugalingon nga malipayon siya, pero deep inside in his heart, in her heart, daghan siya mga suliran, daghan siya og mga problema, ug daghan siya mga depressing moment na natabo siyang kaugalingon. So to pa di ay pwede din nato ipakita sa tibuok kalibutan that we are okay, we are fine, but deep inside in our heart, only I and our God ang nakabalo ra gyud ang tinuod nga usa gyud ang genuine nga naa nato. Ano importante man ni karon mga igsoon ni Kristo. If you notice, our world is already very violent. We're living in what we call dishonesty. Ano bitong dili naka-certain ba kung genuine magyud tanan ang mga nakita karon. Kay tungod sa mga pwede na to na itago ang mga tinuod na mga pagbati, no? Mag-ulan ta nakasinati og mga violent na panghitabo dito sa Ateneo de Zamboanga, sa ilahang junior department, no, sa high school department. Makaingon ta nga ang usa ka bata nga bright na ay mga nindot nga background, nindot nga institution ang iyang giadtuan, nindot nga family, makaingon ta ba nga perfect lang tawo nato, pero we don't know the inner struggle of individual. We don't know the
mga crisis moment na yang gisagubang siyang kinabuhi mo to nga naapoy mga triggering factor, naapoy mga matawag nato nga external factor nga nabuhat niya ang maong crime. So to pa day nagtapunog na ba ang mga negativity siyang kinabuhi, pero tungod kay ang kalibutan dili man ta pwede nga mo show sa ato ang tinuod nga pagbati mo na nga ni-burst out siya. O para sa akong kanang niha, speculative na panglantaw, posible ang usa ka tawo nga dili bitaw siya expressive sincerely and genuinely siyang pagkasiya, kana bitawng ma-burst out siya o mo hinungdan nga mas dako noon og distroso og damage ang pwedeng mabuhat niya. Mga igsuon, ano ako man ang gipakadak-an? Because if you notice, even in the realm of religious life, daghan na kaya nagka-problema sa mental health. Marami tawag para na mo mga pare, dili pwedeng magmisa mi nga murag luya kayo, dili na mo pwede ipakita nga we are not okay. Dapat full of energy, full of kanang trust and kana yung puno yun sa kalasig. Kay kung ipakita nimo that you are not okay, makita man ma-sense mo na sa mga tao ko dayon mapangutan ka, are you okay father, mana okay na ka, nagsakit ka ana. O na nga mura bitog in our part makaingon ko nga we need to show to them nga everything is okay, everything is fine, nothing to worry. Ako gani bantayanan gyud sa ato ang kalibutan karon, no, nga tungod kay we live in the expectation of others, usahay dili na nato mapadayag ang tinuod na pagkakita, kay tungod gusto gyud nato ma-meet ang ilahang panglantaw expectation usab. Una ang unang punto. Ikaduha, gipanumduman kita ni Kristo ang mga magtutudlo sa balaod o mga Pariseo na tigpakaron ingnon. There are many ways and matawag nato nga pamaagi nga no makaingon man nga tigpakaron ingnon. Tigpakaron ingnon means is para nako lahi ang imuhang giistorya sa imuhang buhat. Lahi ang imuhang lifestyle sa imuhang gisangyaw. O kana bitaw walay lack of consistency ba, dili bitaw consistent ang imong lifestyle sa imong gisangyaw o dili pod consistent ang imong gihunahuna sa imong gibati, dili siya incoherence. Para nako tigpakaron ingnon ng inana nga kinabuhi. Siguro mangutana ta, sa unsa ka pamaagi nga kita nahimong tigpakaron ingnon sa tong kaugalingon? Sa unsa ka pamaagi nga makaingon ka sa imong kaugalingon nga nahimo kong tigpakaron ingnon? Kumana atong mga Pariseo og magtutudlo sa balaod dirita at this present moment atong hisgutan ni nga kanus ka nahimong tigpakaron ingnon. Daghan ba mga higayon? Kung nata sa grupo, nata sa tapok-tapok, dili ba gid nato pwede ipakita nga lonely ta, we are sad. Gusto ba gid nato ipakita nga smiling ta, happy ta, we are authentically and genuinely happy. Mao na nga dako kini siya bantayan nun bitaw gyud, no, nga we are keen and we are sensitive to the feeling of others. Kaya bisan bitaw para nimo kani imong kauban sige lang katawa, pero deep inside daghan siya mga suliran na gipang dala-dala na mga problema sa iyang kasing-kasing og kinabuhi karon. Padayon na po ka sa pagbinuang, padayon na po ka sa pag-iga-iga, pangbuli. Nagtuo ka okay ra niya, nagtuo ka nga carry ra niya ang muhang mga binuang, pero deep inside gihambing na din aniya di ay. Deep inside iha na din kana bitaw gidadala lang. Mo bitaw na nga usahay, we need to be tactful and we need to be sincere and we give what is due to our feelings. Mao na nga ako personally, kung na ako yung mga dili ganahan pod nga badunggan, na ako yung mga pagbati nga medyo negative, I am prudent enough to express to someone nga, Brad, tama na, Brad, wala na ako ganahi. Grabe to, ipadayag pod na ako ba nga
I'm not okay with your joke. Please stop. Ano bitaw? Kay dili naman ta bata, dili naman ta yung mga immature nga kung makadungog ta ka ng feedback nga tinudanay, di mo padayon na kay punta. Anang naman tayo mga kanamitang boundaries pod nga kailangan natong i-maintain. Even though we are brother, even though we are living in sacramental brotherhood, even though naata sa gitawag nato nga kanaadjong pagsinabtanay, pero naman gud tay boundary pod na angay natong i-preserve. Kay naman pod siya yung mga kanamitang yang kuan ba kanang private kanya ba private space niya nga angay natong i-respect na kaning nga moment, kaning kinaiya niya, kaning unsa iyang mga flaws, dili bitaw nato implemente nga himo natong i-trivialize nato ang iyang mga kahuyangon. Kung dili man makatabang niya usahay good, mao na nga usahay ang tao nagtigpa karon ingnon na lang usahay nga ipakita niya, i-show niya nga happy siya, naguban siya ninyo, but sometimes he or she is not okay. In a group, in a barkada, sa mga group of friends, alon lang yun na ma-feel niya ang sense of belongingness, mo sigarilyo siya, mo inom siya, unsa pa ba, mo gamit siya mga dili maayong mga butang, mga prohibited na mga substance abuse, aron lang nga mas ma-feel niya nga mabilong siya sa grupo na bisin pag dili na bitaw unta tama, dili na unta na in line sa iyang morals, sa iyang prinsipyo sa kinabuhi, pero he or she learn to bend aron lamang ma-feel niya nga accepted siya sa usa ka grupo. Mao na nga maingon ta nga tigpa karon ingnon kita kanang mga butanga. Daghan ba kay mga pamaagi nga nahimo tag tigpa karon ingnon diyan sa atong workplace. Basig wala na ta ganahi sa maong kuan pamaagi, dili na ta kanamitang dili na suit sa ato ang moral principles in life, pero tungod kay mao may binuhatan sa tanan, mao man ang naandan sa tanan, moabay na lang gid ta, mosunod na lang gid ta, magpalandong o magpaubayo na lang gid ta sa ilahang kuan unsa ilang mga binuhatan. Kay kung dili ka mo abide, mao na nga dili ka mo go with the flow, ikaw mo initan o ikaw mo mahimo nga hot topic o ma-trivialize kanila o ikaw po ay mahimong matawag nila nga kontrabida sa maong grupo. Lisod bitaw kayo kalibutan karon mga igsoon, no? Which is ikaw nang taan ng tinarong, ikaw nang taan ng kabot sa pagbinuutan, pero usahay kay tungod kay dili man ikaw inusara ramang ka. Mao na nga you need to bend your moral principle and you need to compromise kung saan dapat o mali ang moral values nimo. Mao na nga usahay malimot ta sa ato ang tinuod na pagkakita kay mas gitagaan itong pagtagad ang relasyon nga dili mao og ang unsay naandan nga trend o sistema sa ato ang asat na nabilong sa maong grupo. Mao na nga daghan kay mga tigpa karon ingnon karon. Mao na nga sa ako ang kaugalingon, kung nakita nako nga murag dili nako happy sa maong grupo, why should I ipamugos na ko akong kaugalingon? Wala bitong ang pagdawat bitaw sa kuwa isip pag-ako nang dili pinugos ba. Inana magud ko ang kuan kana bitong organic encounter, organic friendship, nagsugod ang tanan. Kay dili mag perfect na pagkatao. Tama pugoy ako mga prinsipyo sa kinabuhi nga usahay sukwahi sa prinsipyo ninyo. Pero makaingon bitaw ta nga we are free to express and reprimand and remind each other sa ato ang mga dili maayo in a formal and affirmative way. Kanang gitawag nato o kanang carefrontation. Kanang bitong kabaluta mo confront sa usa ka tawo because we care the person. Dili bitaw nato pasagdaan na lang ang ang mga maot nga binuhatan kay tungod kay dili nato gusto maguba ang maong relasyon. Dili na magudayon ang dilema nato mga igsoon. Nga mahimo tang tigpa karon ingnon nga everything is okay, everything is fine, but in reality we are not totally okay and fine. Mao na ang angay natong bantayan. So sa ato ang kinabuhi karon, isip pare, isip laiko, unsa man ang imong estado sa kinabuhi. Are you really okay?
Are you really happy with your life right now? Nakita ba nimo ang sense of meaning and purpose sa imong kinabuhi? And if not, let us always go back to the basic. Kung sa man ang mga to hinundan, ngano wala man nato nakita ang atong meaning and purpose. Ngano man nga mura man og kanang ang imong mga sacrifices wala nimo na appreciate. Ngano man nga imong estado karon sa kinabuhi, murag you're already burned out and bombarded with many things. Mao na nga diri sa katedral daning kamot yun may nga nagi time for me time or kanang gitawag nga to day off aron dili bitaw ma-burn out sa tanan na kada adlaw balik-balik ra gyud ang maong cycle sa kinabuhi. Nagid mo time to stop, to pause for a while, to break the routine aron for the within 24 hours or more kana bitaw ang imong gibuhat uyon ka sa imong gibuhat based on your personal o kanang sa imong gusto ba. Dili bitaw kay ingon nga naghimo ka sa maong mga buhat tungod mao nakabutang sa schedule, you are expected ka sa maong schedule o you are kana bitaw you are bound sa maong schedule. Mao na nga usahay na ay mga administering the sacraments bugat sa buot gay bisan pa og kanang lagi Domingong dako na mga extra and mga demand and mga hangyo in town sa mga tao nga kita ra in town ang pwede makabuhat. Mao na nga bisan pagkabalo ka nga nindot imong gibuhat pero tungod kay extra naman siya extra mile bisan pa nga as a human being nagito yung mga tawhanan po nga pagbati nga nakapoy, kalaay, ano bitaw. Anyway, una nga nindot kayo no nga kana bitaw me time, diha gyud mo ma-express imong tinuod na gusto nimo nga buhaton na ng adlaw outside the schedule ug mao na ang imong genuine self nga makaingon ka nga yes Lord, even though I am free but I am still doing this one kung unsa nga akong pamaagi sa pag-worship and glorify nimo in my own ways and means sa akong gusto nga oras. Dili ka bound sa schedule, dili ka bound sa maong kuan unsay ki-expect sa imuha. Wala bitaw gibuhat nimo mong butang kay tungod kay mao ni imuhang gustong buhaton anang adlaw kay free time man nimo. Ano ko nang gisulti mga igsoon ko ni Kristo, importante mo gunin sa tong kinabuhi nga naatay mga adlaw nga mubuhat ang mga acts of kindness and charity and goodness nga not because we're expecting to do it, gibuhat na to ni tungod kay mao gyud ni ang ikaw bisan pag walay schedule ug walay nagsulti ug walay naglantaw nimo. Mao ni mas nindot mga igsoon ko ni Kristo. Mao nga mga igsoon ko ni Kristo, nindot kayo no. Kamong mga Pariseo, mga buta, limpihuin ninyo ang sulod sa kupa ug malimpi usab ang gawas niini. Hinaut paunta sa atong pagpangandam nato sa atong kinabuhi, sa pagkinabuhing balaan. Lantawon po nato nga dili lang ta presentable, appealing externally. Diya mismo sa kiladman nato sa pagbuhat nato sa tuang mga buhat kana bitong we are totally convinced and we are happy and we are totally kana bitong ikaw mismo ang unang na-inspired, ikaw mismo ang unang konbinsido sa imong mga gibuhat. Wala nimo ni siya gibuhat not because of someone else, because of the schedule, or because of unsa ba kundi ikaw mismo kana bitong in and out sa imuha imo ning gihalad tungod og alang para sa Ginoo. Wala lang mga igsoon. Tugot ako ninyo sa pagtimbaya sa tanan tong mga naminaw karon, labi na sa atong benefactors and friends, Dita Barrera and family at Eli del Mundo, sa Baduan Kahandig family, sa tanan mga igsoon og atong mga naminaw diha sa San Mateo Rizal sa Manila. Tanang salamat kaninyong tanan og sa tanan mga naminaw nato karon diha sa tagsa ka mga parmasya sa Mercury Drug main branch o diha sa GP Rizal branch o diha sa Bernard branch.
Daghang salamat no sa inyong pagka-maabiyabihon ug pagkamaayo. O sa tanan natong mga naminaw karon sa ilahang mga workplace, sa mga igsuon nato nga naminaw daw nga kanunay diha sa ilang mga balay, magsuon natong masakiton, igsuon natong mga naay mga gipanghambing na mga kalisod sa ilahang pagbati karon, mga igsuon nato nga naapoy mga gipanghambing na mga depression and mga gitawag nato na mga negative feelings. Hinaot pa unta ang kamo pagkahupayon, pagatagaan kamo og bag-ong kadasig sa Ginoo sa pagpadayon sa inyong pagkinabuhing butan ug balaan aning kalibutana. Mga igsoon, dili lang ko kutob, ayaw kamo kalimot ang pulong sa Dios, ang gayon dito nga pamation ug pamanandungan sama kini sa usa ka tawo nga nagtanom og usa ka kahoy nga daplin sa sapakan sa andahon dili gayud malaya. Ug panahon sa tingbunga muhatag siya maayong mga bunga. Igsoon ug manausab uban sa pangama sa tumakal nga birhen nato gitawag diri sa misamisnon ang birhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Once again, daghang salamat sa mga nag-birthday karong adlaw, karong bulana o sa karong semanaha. God bless kanatong tanan.